Tapos, sa pagre-repair ng amplifier o sa pagtatayo ng shop, meron ka talaga magkakaroon ka talaga ng suki, yung returning customer na nagpagawa sa'yo, nagustuhan yung trabaho mo, babalik at babalik. Meron ganon. Katulad nito, nagpagawa sa akin dati, ngayon papagawa uli. Yan, may returning customer tayo. So payo ko sa mga magtatayo ng shop, maging honest tayo sa customer, maging maayos ang pakikitungo, presyohan natin ng sapat o tama, wag overprice, wag din natin masyadong babaan yung sarili natin para ma-please yung customer. Ganon lang yung kasimple, mga boss. Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung trabaho, ganon lang yun. O, daming pa-intro. Ito ay EB9000, walang sounds, bubuksan ko na. Dapat bukas ko pa to sisimulan para sa basic valve delib lang natin. Pero binuksan ko na para bukas kung ano pa man ang tuloy na natin. So ito yung EB9000. Actually mga boss, pangalawang beses ko pa lang makapag-repair ng ganitong model. Yung iba siguro nakarami na ng ganito, ako ngayon pangalawa pa lang. So hindi na natin kailangan i-review kasi nakapag-review na rin ako ng ganito. Yan. Medyo makapal din yung niya. Yan. Grabe nilagay na 1,800 yung rated power nyo. So meron siyang music volume dito. Ngayon, bubuksan ko na lang to para makita yung laman kasi malamang sa sinisilip ko dito mayroong hint na alikabok. Nabuksan ko na, kinalawang lumubo yung dalawang kapasitor. Tapos kailangan natin ito ng maligo kasi puro alikabok na o kaya blower. Tapos pag tiningnan natin na malapitan, nagsimula na rin kalawang ng mga pyesa. Ayan, kaya siguro hindi na siya tumunog. Malamang pati mga potentiometer niyan palitan na rin. So nandito na, yan. Hingin na natin. Tanggal yung binugahan lang natin ng hangin para makita yung pyesa, pero lilinisin pa talaga natin to mga boss para mas maganda. Kakalasin natin para hindi lang gaanong may stock naman dito yung alikabok sa akin. Kahit binugahan nga ng hangin madumi pa rin. Kailangan natin linisan pati itong panel. Hindi man natin maubos yan, mabawas-bawasan man lamang. So kalas lahat to. Unahin ko muna siguro yung dito sa likod. Ito kalas-kalas na. Bali dito, ito siguro linisan natin para mawala yung alikabok. Tapos kick na rin natin yung mga switch doon kung okay pa. Dito naman sa potentiometer, tinanong ko yung may-ari, talagang sabi niya may tama na yung papalitan na rin yan. Dito kalasin natin yung heatsink para malinis na rin natin yung loob. Bukod sa lobo yung capacitor. Alam ba to? 10,100 volts. May customer kasi magpapahinang, may dumating. So kakalasin natin to para malinis din natin tong heatsink at mabawasan naman yung Hindi naman natin maubos yan, kahit pa paano mabawasan pati yung ilalim. So simulan ko ng kalasin para malinis tong board. At mapalitan na rin natin dito yung mga may kinalawang. Double check ko na lang yan isa-isa. Yan yung mga kinalawang. Wala pa pala tong signs of repair mga boss. Wala pang hinang yan. Dito may napansin tayo dito, kinalawang na yung resistor. Ayan. Meron din dito. Ayan. Tapos check pa natin yung iba dyan. So transistor na gamit nito ay NGW 218 ba? 2881 ha.
Eh, 281. Sa kabila 303. Yan. O sa mga magtatanong naman ng pyesa, ayan, picturean natin para may kopyahan kayo. Ayan, for documentation. Alas na natin yung heatsink para malinis natin yan. Tanggalin ko din yung pan saka yung mga board dito. Ngayon, dito nung kinalas natin, lalong lumitaw kung ano malabo. Lalong lumitaw kung ano yung kalawang talaga, oh. Lapit natin. Ayan, oh. So kitang kita mga boss. So, ayan, mapapansin yung mga boss, 680, 68 ohms. Yan, pinagkakalawang talaga. Ayan, oh. Dandahan natin. So kung walang camera, walang cellphone, hindi natin maano. So kalas lahat to, tapos check isa-isa. Pero linisan ko muna. Mukhang kinalawang na rin to. O baka dumi lang. So try nating atras tayo. Mapapansin nyo dyan kinalas na natin yung fan, heatsink. Tatanggalin natin dito yung board kasi itong katawan lilinisan din natin. Ito pupunasan ko na lang to. Kinalas natin tong muka. Ayan, oh. Pinuluputan ng dumi. Tsaka tingnan nyo yung pitan. May repair na ata kasi iba na yung value dito. Iba na yung nakalagay, 3 pin. Ito naman 6. Tapos napansin ko dito yung tuck switch, pinakakalawang na rin, kaya palitan na rin natin yan kasama yung mga resistor na may kalawang. Pero hindi na natin dilinisan yung hugasan yung board nito kasi hindi naman yung kaha lang. Ito kasi tingnan nyo, kumapit yung mabawasan yung alikabok dyan, pati yung board, yung dito, yung dumi dyan. So ayan po nga boss, yung itsura. Ito pinunasan ko na rin pala, kaya malinis na yan, mapapansin nyo. Malinis na. Ito yung board, malinis na rin kumpara nung bagong di ba? Ayan. Malinis na siya. Oh. So gagawin natin diyan, nalinis na rin natin, wala na yung alikabok, di ba? Pero syempre yung mga kinalawang diyan hindi pa exempted kasi andyan pa rin yan. Hindi naman nawala, alikabok lang yung nalinis natin. Tingnan nyo. Andyan pa rin yung kalawang niya. Yan. Kaya ang gagawin natin dyan ay kakalasin natin isa-isa. Papalitan natin. Okay, magandang umaga mga boss. Continue na natin tong ayan, napalitan na natin ng capacitor. Kumikinang, kulay ginto. Tapos malinis na yung board. Saan ka pa? Ayan, no. Tapos na tayo dito. Nagkabit na tayo ng bagong potentiometer dyan. Ito pala yung mga kinalawang na napalitan ko na. Tapos naibalik na natin. Medyo natagalan lang ako kasi mabigat to. Mga boss, mabigat Ibang klaseng aluminum siguro to, napakasulit. Kasi ang bigat niya Hindi katulad ng mga ibang aluminum na magaan. At may nabalitaan nga ako na iba-iba yung composition ng aluminum. May mga aluminum na malambot lang talaga, may mga aluminum na matigas. So napansin ko din yan dati kasi may mga aluminum na mabilis lang barinahin o butasin. May mga aluminum din talaga na sobrang kunat o mahirap ipenetrate ng drill bit. Kaya napansin ko na na may kabigatan to at saka yung composition niya iba. Kaya siguro mabigat. So dito na tayo sa magpapalit tayo ng mga switch, potentiometer diyan. Tapos volume, then assemble na uli. Malinis na rin yung niyan. Nilinis ko na rin yung nasa na ba yung screen niya nasa gilid data kung saan ko na ipatong. Hanapin ko na lang mamaya para matapos na rin to. Tumunog na to mga boss. Kaya lang isang channel lang, pag nilipat natin to wala. Balik natin dito. Yung left lang ang tumutunog.
So alamin pa natin kung saan dito ano na nawala yung signal. Bakit hindi tumutunog yung isang channel? Ito yung output niya. Gagamit tayo ng ano ng audio tracer. Check natin papunta doon. So kakalasin ko ulit itong ano amplifier. Ito kinalas na natin, nag-audio trace tayo. Ito yung input. Yan. Tumutunog, volume pa natin para ano, baka nahinaan kayo. Tapos yung ano naman isa. Yan. Tapos ito namang mapapansin nyo dyan, mayroong ground, L, I, R, I. Yan yung input papunta na dito sa mainboard. So pag nag-inject tayo dito sa LI, mayroong sounds. Pag nag-inject tayo dito sa RI, wala. So trinis natin yan kung saan papunta dito yan galing. Oh. So ito yung pinaka-output niya na. Hindi abot ng jack o ng panundot natin kasi mapurol tong panundot ko. So dito na lang, iti-trace back na lang natin. Papunta yan dito. Dito. Hanggang dito. Sa part na to. Yung isa walang sounds. Tapos ito namang isa, injikan natin ito. Yan, meron. Yung kabila naman niya, ito, wala. So may problema sa IC na to. Yan. Inject tayo dito. Wala ito. Meron. Mali yung injection natin. Ito meron. Saan ba yung ano nito? Dito. So i-trace ko muna dyan kung saan papunta yung ano. Kasi itong isang linya niya, kabiyak. Wala ka pa dito ng merienda mo? Wala. Iubos mo na? Saglit lang. Andito yung ano. Andito na yung mag-ina ko. Saglit lang mga boss. Dito, nag-audio trace tayo from dito. Yan. Tapos, galing ng bala. Ito, volume to. Yung knob to ng volume. Tapos, papunta ng balance. Papunta dito. Sa may resistor na to. Yung sa isang channel, volume natin. Sagad natin yung volume. Kasi mahina yung signal dito. Yan. Dito. Yan. So supposedly yung output niya, itong isa, ito, sobrang lakas. Tapos dito, wala. So palitan natin yung IC na yan. So yan mga boss, nagpalit tayo ng IC dito. Yan. Ito yung tinanggal natin. So nakuha nga sa audio tracer. So injikan na natin tong R in ito. May sounds na pareho. Yan. Tapos yung right. So after natin i-troubleshoot, lamang talaga ka may audio tracer ka. Madaling mahanap kapag ano, lalo na sa mga integrated amplifier missing audio signal. Recommended ko talaga na mayroong ganitong ano, audio tracer. So kanya-kanyang diskarte lang yan, pero para sa akin ano, madaling nahanap kung saan yung trouble. Kasi pag inject mo pa lang kung saan banda na wala yung ano from dito papunta dito, takbo ng ano diyan, kung saan mo banda, maraming IC yan paano mapinpoint kung saan ang sira. So kung may audio tracer, madali lang. 'Di ba? Katulad nito, pag inject ko dati dito, walang sound, so yan kabilaan. Yan. Dito. Yan. Ito yung pinaka-output na. So kuha. So yung IC lang na yan ang naging problema niya. So ibalik ulit, tapos testing natin sa speaker. Baliktad pa yung speaker ko. So okay na mga boss, ang naging issue niya na lang doon ay yung IC. Yan yung pinalitan natin. Yung mga pindutan bago na rin yan, i-chat ko na yung may-ari.